So anyway, I had like 7 business failures na hindi nagtuloy. And then a lot of odd jobs. So marketing assistant, gallery assistant, art teacher, curator. I mean, hindi naman ako kumikita. So sobrang na-depress ako na yun. And ang artist, madaling ma-depress or madaling malungkot, ma-let down, ganun. So parang feeling ko sobrang failure ako as an artist. Bukod sa wala pang bumibili ng mga painting ko. Sabi ko parang ano ba to? Parang kailangan ko ng reset Ganun. Eventually, nagkaroon ako ng parang change sa buhay ko. Na-meet ko yung isa kong girlfriend and then that time and then I moved in with her kasi taga Baguio siya. So, I thought na if I move out of Manila, nagpunta ako sa Baguio, magkakaroon ng renaissance yung pagiging art ko. Baka niisip ko, maybe I was just running away because I was such a failure in Manila na I thought if I could change my place, my space, my circumstance or pag change ko yung lugar ko kung saan ako magawa ng art, maybe it would change also my circumstance. Kumbaga, baka magkaroon ako ng idea, ng eureka moment. If wala ako dito sa Manila ko, baka yung bahay ko yung dahil nakatira ko sa parents ko, baka yung problema ko yung dahil nakatira ko sa parents ko, hindi pa ako maging totoong guy, hindi pa ako totoong man kasi nga nakaasa pa ako sa kanila, wala akong talagang trabaho. And so I decided na sige, lilipat ako with my girlfriend kasi may girlfriend naman ako na meron siyang sariling apartment place na binabayaran niya with the help of her parents. So, kukuha kami ng mas malaking lugar para I will pay the half of the rent. Tapos titira kami doon ako magsustudio. Lilipat na ako sa Baguio. So, binigla ko yung parents ko na ganun. And then, sabi, saan ka kukuha money? Hindi nila alam. Kinausap ko na rin yung iba kong family members, mga tito-tita ko. And I told them my plan. Guys, bigyan nyo ako ng gusto nyo ipaportrait ko, pero bigyan nyo ako money up front. I can pay for my expense going up sa Baguio and then may pambayad kaming rent. So, they agreed naman kasi nagde-deliver din naman ako ng mga painting. Usually, matagal pero nagagawa ko rin naman. And then doon ko ginawa yung ibang painting na pinapromise ko sa kanila. My point is, ang dami kong inuuhan para lang makaakit ako sa Baguio kasi I was looking for something na baka kailangan kong hanapin doon kasi hindi ko magagawa dito. Kumbaga, I thought na I was a failure because I was in Manila kasi nasa nest pa rin ako in a way. So parang yun yung nasa isip ko. And then baka kailangan ko lang ng change of pace, change of place para magkaroon ako ng success sa art ko. I didn't know anything. So kaya ako lumipat. Parang change of scenery ba? Parang ganun. So ang inisip ko naman is habang nasa Baguio ako or while I was there, at least doon may mga bagong contacts, makakakuha ako ng mga jobs, makakakuha ako ng mga odd jobs doon like murals or painting or baka may magpo-portrait. Anybody na pwedeng magbayad sa akin, I will accept that. Ang problema is hindi naman ako taga Baguio. Wala naman akong kilala sa Baguio eh. Wala akong contact doon. Lahat ng contact ko sa Manila eh. Girlfriend ko lang yung kilala ko and other friends of hers. Pero wala na akong kakilala doon. So, paano ko hindi ko naisip yun na baka walang kumuha sa niya kasi wala kang kilala dyan. Tapos, ang nangyari pa, yung internet, wala kami internet sa bahay. Kailangan ko pang pumunta sa internet shop, which I rarely did. Once a month lang ako lumalabas ng bahay doon na nandun ako. And that was a big mistake kasi lahat ng contacts ko na nasa Facebook. Para kasing nagtago ako noon in a way kasi parang feeling ko some other people were holding me back nung nasa Manila ako or nakikitambay lang sa bahay, nakikigulo. May mga ganun din kasi akong naging kaibigan sa totoo lang. Kaya I wanted to parang radio silence ba? Parang nag-hermit mode ako. And hindi ko na-realize na, gawin mo yan, okay, mag-iwasan mo yung mga kaibigan na gusto mong iwasan. Pero I never realized na pati yung contacts mo, mga naghahanap sa'yo para bayaran ka, mag-mural, bayaran ka para gumawa ng drawing, wala na rin. Kasi nga, na-snub mo na rin kasi tagal mo din nag-reply. So, parang ganun. So, anong nangyari? Yung plano ko, natapusin yung mga portrait commission, yung iba doon nagawa ko, yung iba hindi ko natapos. Pero yung iba ko rin inaasahang magkaka-work ako, hindi ko rin nagawa kasi wala akong internet. And it was a really big failure. Sobrang mali ko yun. Sobrang hindi ko naintindihan na ganun pala. So ito ako, wala nang pera. I was sobrang broke na. Wala akong money. Naubos ko na yung backup money namin. Naubos ko na yung money namin pang grocery. Wala akong work.
Ano gagawin ko? Mangungutang ulit ako. Mangungutang ako sa ibang tao. Mangungutang ako kung sino man may Magbayad kami ng rent. Alam mo yun? So, ang hirap. And hindi ako nakabenta ng artwork. Magawa ako ng artwork. Sumasali ako ng show. Nag-exhibit ako. Magawa ako ng exhibit. Wala naman nabibenta kasi nga, I hated money. Alam mo yun? So, parang gusto ko ng pera, pambayad ng rent, pero wala akong guts para sabihin kailangan ko ng pera galing sa artwork ko. Alam mo yun? And it was really something na hindi magandang combination if you ask me. Hindi siya, it's a recipe for disaster. Hindi kayo mag-survive kung ganun. Let alone magta-thrive, diba? And medyo nung nandun ako, puro inuman pa yung mga tao dun. Lagi nagiinuman. Halos gabi-gabi nagiinuman. Halos araw-araw nagda-drugs. Parang marijuana lang naman, di naman heavy drugs. Well, may isang, anyway, ayoko na pag-usapan. So, I mean, yun yung isa sa mga gusto ko iwasan sana sa Manila, yung drugs, bisyo. Pero wala lalo akong napabisyo. Lalo akong naging tumama. Nanonood lang ako ng TV shows kasi wala naman akong kilala doon. Hindi ako makalabas. Wala akong pera panglabas. And I'm not going to blame it on anyone. Ako lang din yun. Dahil I did that to myself. I was so lazy. I was so uninspired na hindi ako marunong maghanap ng trabaho. I was not disciplined enough na I was running away from my responsibilities, running away from my own like commission works, and hindi ko ginagawa yun nung time na yun. So I was a failure because I was myself. Ganun ako mag-isip that time na hindi ko kaya yun, kailangan ko ng inspiration, hindi ako makagalaw. I was depressed, I was doing drugs, I was a bum, I was broke, I was not being an artist, to tell you honestly. Hindi ako artist noong time na kasi hindi ako gumagawa May natapos akong isang bagay doon, isang painting, and isang comics na one shot pa, na short story pa. Isang comics at isang painting. Yun lang, naaalala ko na talagang natapos ko. Yung painting na yun, hindi ko na alam kung nasaan. I think, nasa bodega namin. Yung comics, okay pa, pero mabasa nyo pa. Maganda rin naman. Pero kung yun lang yung nagawa ko, after ilang months ko nandun, sobrang hindi worth it. Alam mo yun, konti nung nagawa ko. Okay, so, eto, may nangyari kasi doon na wala na kaming pangbayad sa rent. Bumaba ako sa Manila para maghanap ng work. Para may pangbayad nga naman kami sa rent. So, bumaba ako ng Manila. I was so desperate to get money to pay the rent. So, I spoke to an investor friend that I had na parang mahilig din siya sa art and then may pera naman siya. So, I spoke to him. I was going to sell off the rights of my comic book characters. Yung mga marbles ko na comic book characters. Bibenta ko na sana sa kanya yun. Para bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Kami yung magiging artist, kung anong gusto niyang paggawa, kung anong kwento namin, ipapublish na. Pero bibilhin niya na yun for a small amount of price para lang makabayad ako ng rent. Kasi wala na akong maibigay na anything to anyone na of value. So, ready na akong ibigay yung mga characters ko na ginawa ko pa nung elementary school ako, yung mga marbles. Ibebenta ko na lang sana sa kanya para lang may pambayad kami ng rent. I mean, I can't stress enough kung gaano kabigat nung sinasabi ko ngayon. Kasi nga, isipin mo, gawa mo nung elementary school. Sobrang proud ka pa rin doon hanggang ngayon na wala ka pang naiisip na ganun kaganda nung bata ka. Kasi ibebenta mo lang kasi wala kang pangbayad ng rent. Kasi addict ka. Alam mo yun, addict ka sa drugs, addict ka sa hindi ka talaga magwo-work, addict ka sa false promises, addict ka sa girlfriend mo that time. Alam mo yun. So anyway, so parang may pambayad ako sa rent. Gusto kong bilhin niya na yung yun at gumawa kami ng comics, into business kami doon. So nag-agree siya. Why not? Kasi tiba-tiba siya doon 'di ba? Magkano lang niya bibilhin tapos akikita niya yung potential ng mga characters. And to tell you the truth, ang business partner ko din doon, si Bon, dalawa kaming nag-propose sa kanya. Tuwan-tuwa siya kasi nga, magkakamani kami. Pero hindi niya alam na masyado naman lugi yung ako doon. 'Di ba? So, meron na nung cheque na sign na. Kukunin na lang namin yun sa client, to sa apartment niya. Tapos ika-cash na lang namin. Tapos done deal na. Gagawin na namin yung pinamis namin na bibigay ko yung characters ko sa kanya. Pag di namin natapos yung pinapagawa niya na comics at di naging successful yun, sa kanya na yung comics, sa kanya na yung rights. Forever, hindi ko na mababawi yun. So, sobrang hindi magandang deal if you really ask me. And I just did that. Alam ko naman lugi yun. Pero ginawa ko lang yun kasi sobrang desperado na ako. Wala na kaming pambayad ng rent. Alam mo yun, sobrang ayoko nang ganun.
And so buti na lang I spoke to my mom about it. Siya kasi one of the people who helped my grandfather with his business nung time na buhay pa yung grandfather ko. And no joke, yung business din nila, it's still ongoing today. And all I can say, it's not a small business. Maganda yung business nila, malaking business nila. And I'm not gonna say what, pero pag nakikita nyo sa mall, nakikita nyo sa mall yung business nila. Okay, I'm not gonna, so ganun siya hindi lang isang mall, maraming mall. Nakikita yung business nila na nandun. Uy, sa amin yun mapapaganoon kami minsan. Kasi nga, sa grandfather ko yung business na yun, siya nagsimula nun. So, my mom, dahil siya nga yung isa sa mga tumulong sa grandfather ko na magtayo ng business, which is ngayon, nasa yung business, kasi patay na si Lola, nasa tito ko na, mga tita ko na, yung mom ko, kahit paano, may alam din sa business negotiation. So, tinanong ko siya, ma, ganito kasi, bago ko tungkunin yung cheque, ito yung nangyari, ganyan. Ito yung pinamis ko sa client, ganyan to ganyan. Na bibigyan niya lang ako ng ganitong amount, tapos may bibigay ko na sa kanya yung rights ng marbles ko, ganyan. Tapos, kasi ako, na-sense ko rin na baka pagsisihan ko yung decision. So, sabi niya, sa akin, buti na lang, sabi niya, wag ko ibenta yung characters ko. Hindi worth it yun, sabi niya. Para sa ganyang amount, sabi niya, magkano lang yan, ganyang amount. Madali mong makuha yan sa future. Wala yan, sabi niya, makukuha mo rin yan sa future. Hindi worth it yung binibigay mo sa kanya na characters mo, originally mong ginawa, tapos bebenta mo ng ganyan lang. Humanap ka ng ibang paraan para magkaroon ka ng pera. Wag mo ibenta yan. Hindi yan yung advice ko, sabi niya. So ako, natauhan ako. So sinunod ko, sabi ko dun sa kausap ko na client na, sabi ko, cancel na lang po natin yung deal, nagbago po isip ko. Medyo siguro hindi siya natuwa doon. Pero kasi, kaya hindi siya natuwa kasi sobrang tiba-tiba naman kasi siya. So parang nagulat siya, kinancel ko pa, diba? So anyway, buti na lang, hindi ko ginawa. Kasi nga, gusto ko talaga yung characters and I have no regrets. And just to say something about yung sitwasyon ko sa Baguio noon that time, kasi nga gusto ko lang maghanap ng pangbayad sa rent. I was willing to give up my character's rights para may pambayad kami sa rent, and I can't stress that enough because the next thing that happened was yung girlfriend ko doon, para kausap ko sa chat, I was telling her about this, yung nga yung nangyari na nag-back out ako, ganun. Tapos alam mo, sabi niya, siguro kaya ka lang nandyan kasi nang bababae ka, ganun, sabi niya ganun. Sobrang nag-dilim yung paningin ko. Parang buti lang wala siya doon sa lugar. Nasa chat lang kami nag-uusap. Kasi I don't know if what I've done, pero of course di ko naman siya sasaktan. Pero alam mo yun, parang grabe naman to. Ibibenta ko na nga yung childhood creations ko para lang we can still make it dyan. Pero sa totoo, hindi ko naman kailangan na nandyan ako. Pwede naman ako nandito lang. Nag-move in lang ako kasi sabi ko, gusto ko tang kasama. Sabi ko, alam mo, titigilan ko na lang tong problema ko. Break na tayo, sabi ko. Ayoko na dyan, ayoko na sa'yo. Kung of all the time na pwede mo akong ganyan, hindi ngayong araw na to. So sabi ko, break na tayo, ayoko na. Sabi ko, kukunin ko na lang gamit ko dyan. Ipadala mo na lang dito sa babae lahat ng gamit ko dyan. Ano mo na dito sa amin. Padala mo na lang. So, ganun na nangyari. So, parang, lahat nung ginagawa ko for her, for us, hindi pa na-appreciate. So, sobrang, you don't do that to your loved ones, to your boyfriend, girlfriend. Huwag niyo gagawin yun sa mga tao. Huwag niyong bigla-biglang bibintangan ng kung ano-anong kalokohan yung taong gumagawa naman talaga ng tama. O ganun. So, and hindi lang kasi yun yung dahilan kung bakit ako nakapag-brief. Madami ring dahilan. Pero, kung ganun kami, ganun siya sa akin, every time lang nasa Manila ako, hindi na matatapos yun. So, lagi na lang ganun. So, kung wala siyang tiwala sa akin, forever ganun yun kung maging kami man talaga. Pero buti na lang hindi. So, I broke it off. Pero, okay, I might have won that fight with her na hindi na ako nagbayad ng rent. Afterward, hindi na ako, may binayaran ko pa rin siya somewhat kasi nga, madami pa rin kaming bills nun. Tinapos ko lang yun, then bumaba na siya sa mas lower rent na apartment, which is in the same building naman, so hindi naman problema sa kanya. Pero all I can say is, parang, I felt such a failure that time. Sobrang wala akong magawa kung hindi sisihin sarili ko and just see myself as a big failure. After yun nga, 7 businesses na hindi na nagtuloy,
Dami kong odd jobs na wala naman masyadong kinikita, hindi naman maasahan, wala akong pera, I was broke, mayroon akong mga utang sa mga family members, dami kong kailangan tapusin, and break up, drugs, whatever, and dami kong pangit na naiisip that time. Sobrang, it was the lowest of the low for me. And I'm just gonna be honest, yung time na yun, sobrang ko lang ayoko na. Ano yan? Ayoko na. Gusto ko lang tapusin lahat. Pero of course, sabi ko kasi, sige, kung mga eto na, ayoko na kasi, napahiya na ako. Hindi ko na magagawa ito ulit. Hindi, parang, baka pinagtatawa na ako maraming tao noon, ganun. So, ayoko na. Sabi ko na lang, sige, baka tapusin ko na yung sarili ko. And sabi ko, bago ko gawin yun, gagawa muna ako ng isang artwork. Yung para sa akin lang. Yung akin lang, wala akong iniisip na iba, hindi ko iniisip yung rent, hindi ko iniisip yung kung ano man bagay, mga ibang tao naman kung ano sasabihin. Gusto ko lang na artwork. Kasi yun naman talaga yung passion ko, yung gumawa lang talaga ng sariling artwork ko eh. Yung wala akong masyadong iniisip na ibang tao. So, yun yung ginawa ko. Gumawa ako ng sarili kong artwork. And yun yung plano ko, gumawa ko ng sariling artwork ko. So, tinanong ko yung sarili ko, ikaw ba, Mario? Sabi ko, kung may gagawin kang isang something na last mo na gagawin dito sa mundo, ano yung gagawin mo? Ano ba yung gusto mo talagang gawin na hindi mo magawa? Kasi dami mong iniisip na kung anong bagay, kung sino-sinong tao, na kung ano sasabihin nila, blah, blah, blah. Ang sagot ko is, gusto kong gumawa ng comics ulit. So, bumalik lang din ako sa comics after, ng 2001, ito, I guess, 2013 na to eh. So, 13 years after kung malulong sa art, sa drugs, sa kung ano man, bumalik ako bigla sa comics. Kasi sa totoo lang, I realize, yun yung talagang dahilan ko kung bakit ako nag-fine arts, diba? Sabi ko nga kanina. Kaya ako nag-fine arts kasi gusto kong matutunan kung ano ibig sabihin ng art. Pero ang totoong dahilan ko is, kaya ako gusto malaman yun para ma-improve ko pa kung paano ko mag-drawing ng maganda. And sa totoo lang, by this time, 2013, ang galing ko na mag-painting. So I can paint whatever I want sa comics. And yun yung ginawa ko. That's what I did. So, sabi ko, bago ko tapusin yung sarili ko, gagawa ko ng sobrang ganda ng comics para maintindihan nila kung bakit ako naging si Marius Black, kung bakit ako naging ganitong klaseng tao, nila lang, bakit napaka-failure ko, bakit ang dark ko mag-isip. So, kinuwento ko yung kwento ko about cats, yung Clowder, na kung bakit ako mapatay ng pusa noon, kaya ako naging dark na tao ngayon. So, you can just read that Clowder. Lalagay ko yung link dito if you want to read that comic book. Medyo dark nga lang warning sa mga ayaw ng ganong klaseng comics. Pero anyway, so naisip ko na nung ginawa ko yung comics, kasi nga sabi ko magdededuin ko na yung sarili ko after kong gawin yun. Nung nagawa ko yung comics, alam nyo ba guys, ayoko na magpakamatay after. Ayoko na magpakamatay. Sobrang na-enjoy ko yung paggawa ng comics. Dapat one shot lang siya eh. Isang kwento lang siya, tapos na. Tapos wala na ako. Ganun yung plano ko nun eh. Pero sobrang natuwa ako. Nilagyan ko sa, imbis na the end yung dulo, ginawa kong to be continued. So, ibig sabihin, gusto ko siyang gawing series. And ginawa ko nga siyang series kasi I found out na na-enjoy ko yung paggawa ng comics. It was the one thing kung bakit ako nade-depress all this time. Hindi dahil sa gusto ko mag-painting, kasi gusto kong gumawa ng comics. Hindi dahil sa gusto kong gawin to, maligawan ko si ganyan, ganito, ganyan. It's because tinanggal ko yung gusto ko talagang gawin from the first time na nakabenta ako ng comics. Diba? Ang sabi ko, gusto kong gumawa ng comics, ng art for a living, for art for my own, for my friends, or for just me. Actually, just me lang eh. Tapos hindi ko ginagawa yun. Yun yung nagpapadepress sa akin all along. Ever since after that na hindi ako gumagawa ng comics, gumagawa ako ng painting na dark, okay, pero it's just to impress other people na mapa-shock sila, shock art lang. Gumagawa ako ng mural but that's not for me. Gumagawa ako ng shirt pero okay, maganda siya pero it's for other people. Parang gumawa ako ng comics na para sa akin lang na I really enjoy it. So nahanap ko ulit yung sarili ko. Buti na lang kaysa sa nagpakamatay ako, diba? So, after that, nagtuloy-tuloy akong paggawa ng comics. And at the same time, nung ginawa ko yun, I had a new outlook in life. Sobrang na-realize ko, iibahin ko na yung buhay ko. Kasi I wanted to continue making comics eh. And, of course, if I wanted to continue making comics, since ang dami ko pang utang noon time na yun, hindi ako pwede ulit mangutang para self-publish ng comics. Kasi it takes money rin para to publish your comics, diba? So, ganun. And I needed to work so that I have money to make comics.